Hey guys, welcome back to another video. It's me again. From the title pa lang, alam nyo na kung nasaan ako ngayon. Yes, tama, nandito tayo sa Incheon and we have just landed here in South Korea for the third time. Something new, may kasama ako. I'm not alone this trip. Tingnan nyo, sino kasama ko? First time in South Korea. So, medyo matagal-tagal kami this trip. Mga 12 days. But technically, yung time na ikutin namin dito sa city will be just around 10 days. Dapat 11:45 yung dating namin. So, ngayon, dumating kami. Nagland kami dito mga 12:30 na. So, ang mangyayari sa amin ay magte-take ulit ng limousine bus. So, yung midnight bus na ang stop niya ay sa Seoul Station. Kasi yun lang yung available during this time. So, mag-picture lang muna kami dito sa Welcome to Korea. Makikita nyo to dito sa belt number 7. Pagkalabas nyo, ito na yung unang stall or bilihan ng bus tickets for the airport limousine bus. Chagyo, chagyo! So ngayon, i-check muna namin yung time. Ayaw naman namin ng nagmamadali. Yan, so Seoul Station ang isa-select natin kasi yan yung may mga maaga. So 2 a.m. na. I think we should buy na. Let's pay with a card. So, ang pinaka-early na lang na available ngayon ay 2 a.m. So, yung parang seat number, gano'n. Kailangan maaga ka talaga kasi first come, first serve. Ngayon, ang gagawin namin ay mag-withdraw kami ng money. Dito sa arrivals hall, merong 3 areas kung saan ka makakapag-withdraw or kung nasaan ang mga global ATMs. Ayan guys, hanapin nyo lang yung mga global ATM. Ang alam ko, alternative is kung hindi gumagana dito sa arrivals, pwede kayong pumunta sa departures. Nasa taas yung departures. Ngayon, dito sa ATM, no, ang maximum na withdrawal, as far as I can remember, ay 300,000 won. So, mga mahigit kumulang na mga 12,000 pesos. I will be using my GCash card para mag-withdraw. What can you say about that? Nothing. So guys, dito, pag mag-withdraw kayo, kiklik nyo muna yung foreign card. Tapos tsaka nyo i-enter yung inyong card dun sa slot. I got 300,000 won. And yung service charge niya ay 4,800 won, which is around 195. So, punta na kami ngayon sa aming bus. Dahil nga, first come, first serve. How cold is 16 degrees here in Korea? Gagawin nyo lang ay hahanapin nyo yung platform. So, yung platform naman, makikita nyo dito. 6A4 yung platform namin. Diyan. Meron ditong staff na kukuha ng luggage ninyo and bibigyan kayo, ganitong stub. Tapos yung other sticker, ididikit doon sa maleta na meron ka. Tapos sila nang bahala mag-load nun dito sa bus. 7 minutes before 2, andito na yung bus. 네, 서울 스테이션. Yes? 네, two people. Yes? 네, 감사합니다. 어서오세요. 네. Window seat. As always. So, yung total na na-withdraw natin kanina ay nasa 12,379 pesos. Kasama na doon yung 4,800 na withdrawal fee. Hindi naman nagkakalayo yung rate na nakuha natin kung how much yung market ngayon. So, yung current market rate ay 0.0408. Ang nakuha natin na conversion rate sa ATM kanina ay 0.0406. So, onti lang naman yung difference niya. As in, hindi mo naman gaano mapapansin. So, nandito na kami ngayon sa Seoul Station. Didiskartehan namin kung paano yung gagawin namin sa Uber. Kung pwede ba kami doon sa XL with all of these luggages. And, manonotice nyo guys, no, dito sa vlogs na to, paiba-iba ng camera, paiba-iba ng itsura. Kasi, tinetesting ko tong bagong bili kong camera na yung DJI Action 5 Pro. Kasama that. Titingnan lang niya kung nasasarado. Baka isa. Guys, nakasuccess tayo doon.
안녕하세요. Let's go. King Guest House. Ito guys, ang ating instructions for check-in. Wow, nice. So, tingnan muna natin kung ano yung mga nandito. Oh, ito ang kanilang breakfast nook. So, pwede ka din magplancha. Ito, may water. Ito yung parang kitchen area nila. Ayan, tas may mga towels din dito. Dito ka ata pwedeng kumain. Nandito na kami ngayon sa loob ng room namin. And guys, wala naman ako masyadong mairo-room tour sa inyo dahil kung ano ang nakikita nyo ngayon, yun na yun. I think ito yung pinakamaliit na napag-check-inan ko dito sa Korea so far. We are staying here for around, I think, 5 nights. Ang binayaran lang namin ay around 13,500. I was thinking kasi summer, so hindi siya peak. So hindi ganon kataas yung presyo ng mga accommodations. Onting lakad mo lang, Dongdaemun Plaza na. And meron ding malapit na airport bus dito. Tanyo yan, pagpasok nyo, ito, CR agad to. And tingnan nyo naman, no? Hindi namin alam sa totoo lang para namin ilalatag yung maleta namin dito. And ayun din yung mga maleta ni Shein. Although I think this is a double bed. Meron lang ditong maliit na TV. But guys, ang lamig ng aircon. And meron tayo ditong table lang. And may blower din. Hindi ko maipakita sa inyo yung CR kasi andun si Shein. Pero ayun, maliit lang din siya. I guess kung nagtitipid ka, this can do. But yeah, actually there are better hostels, there are better guest houses than this one. So yan, mag-aayos na kami. We are going to get ready na for bed. And I will see you guys tomorrow. Hi guys! Ayan. Nag-start pala yung araw namin. The time is almost 1 o'clock! Nag-ano lang muna kami, nag-recharge. Papunta kami sa Seongsu. I know, dati Seongsu din yung sa first day ko. Ang logic behind that is, just in case may mga mabili kaming mga damit, bag, shoes, magagamit namin sa mga susunod pa na araw. Kaya always yan, kapag nag-travel ako, ang ginagawa ko, first day, shopping. So, pupunta kami sa 7-Eleven kasi wala pa siyang T-Money. And kailangan ko din magpa-load kasi wala nang load yung T-Money ko. Annyeonghaseyo. Tiya, T-Money? Oh, ayun. May mga K-pop na ano. Kilala mo, sino ba yan? Red Velvet, okay ka na dyan. Okay. Also, charge. Nabili ko lang to sa Shopee, si Jungkook. Apparently, dati nakapagbayad ako ng credit card doon sa pagpapaload. Pero ngayon, cash na lang siya. Depende sa shop. Sa GS25 ako nakapagpaload ng card dati. Ito 7-Eleven. Tapos yung T-Money na card, 5,000 won. So, nagpaload na din kami ng 20,000 each. It's 25 degrees. Matirik yung araw pero hindi siya nakakapaso. Medyo mahangin-hangin. Moderate. Kaya niyong mag-long sleeves pa. So, ang binabaan namin ay Seongsu Station talaga. Itong station na to, ito din yung malapit sa malaking Olive Young. Malapit din to sa Stand Oil. Grabe, ang laki. Kung mahilig ka sa parang sweet and savory, magugustuhan mo yung mga ganitong klaseng
food. Very, kung ano, na-try niyo yung mga hop-in, high-hop. Hotel yun eh. High-hop, mga ganon. Denny's. So dito mas, nako-contrast niya yung saltiness nung parang patty and nung bacon. Kahit yung pancake itself, matamis na siya kahit walang syrup. Okay, so apparently itong Musina na to ay iba-iba yung brand. So meron ako nakita dito, Gerbo, and then yung pinupuntahan talaga, yung pupunta ko talaga dito ay yung mga shoes. Meron dito guys, if you scan the QR code, then you will get like the latest price. Ayan, 103,000 na lang siya. Originally, 149. So, around mga 6,000. From 6,000, naging 4,000 na lang siya. 230. 160. Same kanina. 9. Huh? Really? May sale ba dyan? So, good luck talaga dito. Kung mag-survive tayo nang wala tayong binibili. Pero so far, parang wala pang design na sobrang... Oh my God, gusto ko to. Oo, wala. Ito guys, Rockfish Weatherwear. Medyo sikat din yan dito sa Korea. And mga 2.7 na lang siya. Marked safe kami guys. Madaming mura, ganyan, pero walang striking na design na mapapabili ang aking impulsive self. Second half of the trip, dito naman kami malapit sa Seongsu nakastay. So if ever man, may kailangan pang pag-isipan, babalikan na lang namin. Mga 95,000 lahat to guys. Titingnan nyo lang dito guys, iba-iba yung materials na ginagamit. So kung ano yung preference nyo. Guys, gusto ko lahat ng kulay. Ano ba to? Yung mga ganitong, yung mga ganitong design sa iba. Ewan ko, taas ko. Yung mga ganitong design, like sa mga other brands, mahal nito. Pag bumili ka sa mga iba, like mga Marge, mga nasa 14,000 ata. Basta as in, 10 pataas yung presyo. Pero dito, almost 4,000 lang. Ito lang. So, go check natin. Is it card? Hado, okay. Okay, okay. First damage of the day. Yung faucet. Cool. Yung pudding pot nila, sobrang gusto ko siya. For me, sa skin ko, long-lasting siya. Nagpapabili din si Mama. So, dahil nakaspend ako ng 70,000 won, ayan, nakakuha ko nito. And nakakuha din ako nito. Yeah. And also, meron ding free na keyring dahil sa kanilang pudding pot. Basta, kailangan nyo lang i-follow yung social media accounts nila. Nandito na kami sa Giant Salt Bread. Ito din yung binilan ko the last time. For me,
Siyempre, sarap na sarap ako. So, yan, papatry natin sa kanya. Isa lang? Sure ka? Kasi ako, kaya kong isang pack. Mukha lang siyang malaki, pero airy siya sa loob. Mark muna kami, guys. So today, if you just pick stay your skin 6 hours, just blow up waters, stay your skin 9 to 10 hours. Ka-addict. So what's your favorite? I think this one. So what's that? Can I? Excuse me. This one. This is Eau de Cologne. Oh, Eau de Cologne. Ah, that one. It's not here. Yes. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. So, si Shin talaga yung gustong bumili doon. Ako ang natalo. Ay, Lord. Ayan. Ako ang nabudol. My God. Pero bumili lang ako ng maliit na sample para to see lang talaga kung long-lasting ba talaga. Ay, ang mahal din talaga ng mga pabango dito. Although, mababango sila, ang daming choices, ang daming brands to explore, pero ang mamahal nila, like mga 30 ml, 5,000. So, kailangan talaga pag-iisipan mo muna bago mo bilhin. Kaya sinasabi ko talaga na kahit hindi ka bibili sa Tamborines, parang it's a must for you to visit basically any store, pero lalo na tong dito sa Seongsu. Kasi grabe yung exhibits nila sa loob. Girl, may lumalabas na usok sa mushroom. Gaano na malaya na, ang late na pala dahil ang late ng sunset dito sa Korea pag summer. So mga 7:30 maliwanag pa. Ayun, medyo nag-enjoy kami na paupo-upo sa Tamborines kanina. Pupunta na kami sa kakainan namin and hopefully hindi naman ganun kadami yung tao or yung hindi gaano kahaba ang pila. Pero kasi itong kakainan namin, ito yung dati nadaanan ko lang habang naglalakad ako dito sa Seongsu na grabe, ang haba ng pila. The weekend yun. Usually kasi kapag dito, sa mga touristy na mga, ano bang tawag dito, shopping destination. Kahit sa Hongdae, Myeongdong, ibang level talaga yung dami ng tao. As in, halos lahat may pila. Thursday pa nga lang ngayon, dami na. Oo, ayun nga eh. Ay, oo, holiday pala bukas guys, tomorrow dito. Ha? Holiday pala bukas guys, tomorrow dito. So baka kaya yung mga tao ay lumalabas-labas. So, ang tawag dito sa restaurant na to ay Somunan. Based sa liver, ang specialty nila ay gamjatang, pork backbone soup. Gamjatang, service 4, wala bang ano lang? Ayan, service 2. Menu, additional menu, rice. Pero malambot. Oh. Malambot? Kaya natin ang sausaw dito. Parang sausawan sila.
Para siyang may halong may hint ng wasabi na ewan ko. Kimchi. Radish. Masarap lang. Although lang, parang hindi ko lang masabi na sobrang... Ewan ko kung ganito talaga yung timpla, pero nakukulangan lang ako ng onting alat. Perfect na siya. Kasi may ganito. Oo. Pero I think nga, kaya siya ganun kasi parang it's up to you. Medyo challenging lang siya kainin. Ganun siya kalambot. Sundutin mo lang, matatanggal na siya. Maanghang kaya to? Hindi maanghang, guys! I-dip mo siya dito sa samjang. Cucumber. Itong restaurant na to, guys, ano siya, open siya 24 hours. Based sa mga Naver reviews, madaming mga, alam mo yun, galing sa gimikan, tapos dito magpapalipas for hangover. Nagsabi pa ako kanina ng sobrang laki, sobrang dami. Tingnan nyo naman ano nangyari. Pero masarap, guys. Dinner siya. We are so tired, excited na kaming makapagpahinga na dahil bukas naman ay medyo mas ano siya, touristy day kasi we're going to some tourist spots dito sa Seoul. Ito yung Olive Young, oh. Yeah, ito yung Olive Young na malaki. Ilang floors ba to? Pero it's so massive. Buy one, get one free. Don't miss out our steady seller deals. Kailangan talaga namin maglaan ng time na babalik kami para lang dito sa Olive Young na to. Kasi ang laki niya, 5 floors ang meron dun. Tsaka dahil pag pumunta ka dyan, well-research ka na sa mga gusto mong bilhin. Kasi pag nandun ka, ay grabe, mabubudol ka talaga. Ayun, so pabalik na lang naman na kami ng guest house. So, I think I will be squeezing yung days namin dito sa Seoul. Isa, 2 video. I mean, yung first part. Gagawa na lang ako ng isang whole video para ma-share ko sa inyo lahat ng... Wait lang. Pero yun, gagawa ko ng whole video para ma-share ko lahat ng mga binili ko dito sa Korea. So, yan lang, guys. I will see you again tomorrow. Buyers! Bye-bye ka. Hi guys! The plan today is mag-Gyeokbokgung Palace kami. Mag-rent kami ng hanbok. First time ko magaganon ever. And actually, first time ko din papasok sa palace. Kasi dati, wala lang. I don't feel like it doing... nagka-ano pala ako. Nagka-LBM pala ako nun. Hindi pala ako nakasama sa mga kasama ko noon. Nag-rent lang kami ng hanbok via Klook. So, alam nyo yan, guys. So, use my Klook code to get discounts. Nakababa na kami ng bus. Grabe. Kasi nga pala, holiday, kaya ang daming tao. Punuan yung bus na dapat sasakyan namin yung second na bus. Andito na banda, guys, yung Gyeokbokgung. So, guys, yung hanbok rental, mga around 1,516 yung nakuha namin for the 2 of us na yun. It's the mid. Ayun, parang fusion. May kasama na siyang hair. Hanbok na din. Let's see kung ano yung kind ng hanbok na makuha natin. Pero yung pinaka-premium nila is yung mga pwedeng yung pang king, pang queen na hanbok yung pwede mong i-rent. Meron na siyang kasama na locker use. Yung kinuha namin is 3 hours na rental ng hanbok. Yan, binigay ko lang yung voucher ng Klook dito. Tapos ito din, guys, yung pang hairstyle na room nila. Shoes lang naman. Let me give you a little bit of Okay. Thank you.
Ayan, so dahil may color-coded yung sticker, dito din kami sa rack na color-coded blue. Kukuha. So may sizes itong top, but dito sa skirt, free size siya. Okay, thank you. And now, it's time for the hair. So pupunta na tayo sa kabilang side. So, yung ibang hairstyle ay may bayad 5,000 won. Yun yung parang may mga hair clip and medyo complicated pa na pagkakatali ng buhok. So, free guys yung hairband. And yung bag, 2,000 won siya. Nag-rent din kami ng shoes. So, yun ay 3,000 won. Kasi, medyo kita eh. Ang pangit naman naka-sneakers ako. Kapag naka-handbook ka, free yung entrance mo sa palace. Pak! Oh. Wow! May patwirl. Realization, invest kayo dun sa magandang hairstyle. I mean, 5,000 won. Pak naman na yung buhok ninyo. Yung mga nakakasalubong kasi namin, parang, ano ba yun? Kinukulot pa ba nila yun? Parang nakakulot pa, tapos ang ganda ng pins. Nandito kami ngayon sa Wangsenga Kalguksu. Guys, more than 1 hour yung pinila namin dito. Kasi medyo bad timing dahil holiday nga. So, parang times 2 yung mga pila kung saan-saan. I think yung sa palace, yung pag-handbook, if you're coming here ng summer, as in like yung peak na summer, for me personally, I would skip that. Early June, tolerable pa yung init niya. Pero mainit na din. So, yung in-order ko is cold bean noodle soup. Available lang siya kapag summer. May tamang hint ng saltiness, no? Ito, paano mo i-describe ko? Basta hindi, ayaw lang. It's not for everybody. Tapos na kami kumain doon. Naubos mo ba? Hindi na. Sobrang dami niyang serving. Siguro we can get by isang noodles, tas isang yung mandu, yes, yung dumpling. So ngayon, may pinipilahan kasi dito na parang soft serve. May coffee din sila dito. Might as well figure out bakit siya pinipilahan. Grabe naman. 너를 마주할 때면 내 말투가 낯설어 다가가면 사라질까봐 숨을 참고 보게 돼. Punta naman kami sa Enseoul Tower. Thankfully, late ang sunset dito. So, may makikita pa. Maliwaliwanag pa doon. Mga 7:50 p.m. ang sunset today. Pero hindi na kami guys mag-observatory. Hanggang doon lang kami sa mga locks. We are planning to take the cable car going there. Actually, nasa second transfer na kami ng bus. If ever you're wondering how to use the bus, I mean, sa high-level information lang, kailangan yan T-Money or any transit card. Pwede rin yung climate card. Naver talaga ang best friend yun dito sa Korea. So, you can search lang kung ano yung pupuntahan nyo, saan kayo manggagaling. Pwede nyong gamitin yung
current location para malaman nyo kung ano yung iti-take nyong mode of transportation kung saan kayo manggagaling, going to your destination. Yung mga bus stop dito, titingnan nyo yung mga ID number ng bus stop and of course yung bus number. Tap in, pagpasok, doon sa pinto na malapit sa driver and tap out din kayo kapag lalabas na kayo. Doon naman sa second door kayo lalabas. Also, just press lang yung stop button one stop before yung bababaan yung station. Para alam ng driver na may bababa doon sa station na yun. Kasi minsan, kapag walang magsa-stop o wala silang may kitang pasahero, hindi sila titikil na doon sa bus stop na yun. Punuan. 저기요. 한번 내리세요. 네. 감사합니다. Grabe talaga ang holiday dito. Ganito pala yung dito, no? Grabe yung pila sa cable car. Saan? I mean, yung elevator paakit ng cable car. Hala, so paano yan? So, iba-iba namang options yung pwede nyo i-take papunta ng Namsan Tower. Pwede kayo mag-hike, pwede rin kayo mag-cable car, and pwede rin kayo mag-bus. So, itong cable car, may kasamang bayad to. Nagawa ko na to dati. Nung first time ko pumunta dito, ang ipipin nyo lang is Namsan Cable Car sa Naver Map. Yung pin na yon is yung elevator papunta doon sa sakayan talaga ng cable car. Parang nakapila lang kami dito. 30 minutes. And we're here na malapit na sa finish line ng elevator. Panibagong pila na naman sa taas. Ayan na guys, so yung Seoul Tower. You have to buy tickets first for the... Is that the line? What? Putik. Oh my God. Nandun pa yung dulo, guys. Tinanong ko si ate kasi dati ang ginawa nila is nag-bus sila going up to the tower itself. Pero since nga dalawa na yung nag-reject sa aming taxi, mukhang wala silang dadaanan doon. Iiwasan nyo na lang siguro yung pag-holiday. I don't think ganito on a normal day. Kasi kahit yung mga locals, nandito din, pupunta din sa taas. 2 years ago, nung na-try namin to, wala gaano mga pila na ganito. Tuloy-tuloy lang din kami. 2 round trip. The other once a year. Yeah. Yeah. Ang total fare dito na round trip ay 15,000 won. Ang nakalagay doon ay waiting time ay 60 minutes. Wala, nandito na tayo. Nabot na kami dito na magte-10 na. And guys, it's 20 degrees right now. At mahangin pa. Palagi namang mahangin dito sa Seoul Tower. Kasi ang taas nga talaga niya. Sa totoo, hindi ko alam saan kami magde-dinner. Myeongdong dapat. Kaso, hindi naman namin in-expect yung ganong kadaming tao. But yeah, we'll see kung saan kami kakain. You can purchase your tickets on Klook din naman if you want to go to the observatory deck. Pero may binibenta din silang tickets dito. So for adult, 26,000 won. And para naman sa mga bata, 20,000 won lang. Dito sa Seoul Tower, ang pinakabayad lang naman ay yung cable car. Kung magko-couple locks ka, na bibili ka dito. And also, yung observatory deck. So, if you're not going to the observatory deck naman, and you're not going to do the couple locks, then wala ka naman ng ibang gagastusin other than the cable car. Kasi madami din dito guys, kainan, ganyan, cafe, mga souvenir shop. So, kahit na pag-akyat nyo dito, madami pa rin naman kayo magagawa. That's why you should also set aside some time to explore this place. Ayan, so
final plan, magsi 7-Eleven na lang kami malapit sa guest house namin. Mga around 400 pesos yung Uber coming from here. Nagkamali kasi kami ng pin dun sa Uber. So naglalakad kami pabalik sa 7-Eleven talaga. And kaya ito yung nakikita namin sa TikTok na 24 hours na ramen na parang yung DIY, ganyan-ganyan, na ikaw magluluto. Ay, bait ni Lord. Meant to be. Wala to sa itinerary namin eh. Pero ito, ayan, nilatag. Dito kayo kumain. Okay, samahan niyo ako mag-order dito sa screen nila. So, may A and B. Kailangan pala, alam mo muna yung orderin or kukunin mong ramen. Ayan, label siya. A, cheese, seaweed, basta rice. So, 9,000 na tayo. Ayan, so pwede cash card and Samsung Pay. Let's choose card. The next step is for you to make your noodles. Free to. After nyo ilagay lahat ng mga gusto nyong ingredients, pwede mo na siyang lutuin dito sa parang lutuan nila. Tapos magluluto na yan. And bumili din ako ng rice. So ito yung rice nila. Yan. Walang tayo. Tapos, i-microwave natin. Bago umalis, magsusulat din ako dito. But I will be creative with it. Wala ko nakitang dito, Blackpink. So we will be making a Blackpink letter. Mukha bang B? Mukha bang B yan? B? 2, 5. Tadyan! Ang dami kong binili na hindi ko nailagay at hindi ko nakuha. Like yung seaweed, bumili ako. Tapos na-realize ko, tapos na ako kumain. Sobrang excited ako kumain kasi. Grabe guys, sinapot ka kami ng madaling araw dito. So ito, lalakad na kami. Papunta ng guest house. Grabe talaga, hindi ko kasi in-expect yung ganun ka hectic na araw na to. Ganito pala ang holiday dito. O yung sintas mo. Oo, sinisipa ko lang. Baka na. Wow! Get you a travel buddy like this. Yes. Actually, we still have a long way here dito sa Korea. And guys, something exciting. Hindi lang tayo sa Seoul this time, but we are going somewhere. Ang clue, Tangerine, Haenyeo. Saan kaya yun? Yeah, I guess I'll see you again in my next video. So, guys, don't forget to subscribe and like this video. Ipa-plug ko na din. Follow nyo ako sa aking mga social media accounts. And guys, sa TikTok, nagpo-post ako ng mga detailed na mga travel guides, mga kung ano pang mga I plan to post more about Korea there. So, ayun, syempre, follow nyo din ako doon. I'll see you again in my next video. Bye!